Ang trabaho ko po noong 2014 po ay ako po isang bank teller po. Si Eric po dati po siyang, nagtatrabaho po sa isang orthopedic shoes po, dito po sa may Pulilan. Unang-una po, nangarap po kami na magkaroon ng bahay at siyempre po magkaroon po ng anak. Menstruation po ako ng 1 week, tapos nag-stop, then nag-spotting po ako. Sabi po ng doktor ay makapal daw po ang lining ng aking matres. Binigyan po ako ng pills. Then after 2 weeks po, bleed pa rin po ako ng bleed. Sabi po ng OB is kailangan daw po akong iraspa. So mayroon na po akong kaba. Bakit po ako iraraspahin? Nalaman ko po, nagulat ako, ang sabi po nung OB is may decidual tissue. So ibig sabihin po, ako po ay nagdadalang tao po pala. Malungkot dahil hindi po siya natuloy. So nakunan po ako ng 2014. After po noon, meron po kaming ginawang annual physical exam po sa trabaho ko po. Sa x-ray po, parang may nakita po silang mass or tumor. Sabi po sa akin ng doktor ay magpa-CT scan po ako. So nakita nga po doon na may mediastinal mass po ako sa taas ng heart, sa likod ng lungs. Sabi ko po, paano ako magpapagamot? Wala naman akong pera. Bago pa lang ako nagtatrabaho. Yun po yung worry ko po nung mga panahon po na yun. Pero sabi nga po, sa mga awit, ang masunuring mananampalataya, sasamahan po ng Ama. So yun po yung pinanghawakan ko po, na anumang pong pagsubok, lilipas at lilipas din, at hindi naman po tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi po natin kaya. So nung pinuntahan ko na po yung specialista po na doktor ng thoracic surgeon, ang sabi po sa akin ay kailangan po siyang mawala sa katawan ko po. So noong November 4 po, 2014, pinapagpasyahan po namin na ipagawa na po yung procedure. Pero nasa operating room na po ako, hindi na daw po nila kayang gawin yung pag-open po ng chest ko dahil po nakapalibot po kasi siya sa mga veins. Mangyayari po pag daw po kasi meron silang matamaan doon, on the spot po mawawala daw po ako. So ginawa po nila is kumuha po sila ng sample po ng mass. Nung nagising na lang po ako, saka ko po nalamang yung pong sakit ko po. Dineclare po ng doktor na may cancer po ako. Ako po ay mayroong Hodgkin's lymphoma stage 2B. Ang asawa ko po noon ay umiiyak. Sinasabi po niya, kaya natin yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. May nagpayo po sa aming isang destinado po namin noon. Tinayuhan po siya na maging diakono para po ako po ay mapahira ng langis gabi-gabi. At ang asawa ko po noon ay nagpapanata tuwing alas 5 ng umaga po sa kapilya. At kami po ay nagpapanata ng 9 p.m. Sumasampalataya po kasi kaming mag-asawa. Ano man po yung karamdaman, malubhaman po ito, ay kayang-kaya pong pagalingin po ng ating Panginoong Diyos. Napagdesisyonan po namin na magpa-chemotherapy ng 6 months. Sa first po, parang regular lang po yung nararamdaman ko. Pero pag after second day na po, masakit po siya sa tiyan. Second month ko po nung nawawala na po yung buhok ko unti-unti. Sa weekly po na check up po at pag-chemotherapy every 2 weeks po, sinabi na rin po sa asawa ko na mag-resign na lang muna po siya para po mas mabantayan ako. Kasi po wala na po natitirang leave po doon po sa kanya. Kung mga benefits ko din po ay nagamit ko na din po.
Marami po kaming mga nilapitang institusyon at natulungan naman po kami. At marami din po kaming mga kamag-anak na tumulong upang makapagpatuloy po ako sa pagpapagamot po. Then after 6 months nga po, in-advise po ako na mag-radiation ng 25 days. Yung radiation po, medyo mahal po siya daily. Nakiusap na po ako sa aking kumpanya na kung maaari po ay makapasok po ako kahit po half day lang para magkaroon din po ako ng extra income para pantustos po dun sa radiation po. Mabait naman po ang aking naging kumpanya, kaya po ako po ay pinayagan naman po mag half day. Hanggang sa natapos ko po yung 25 session po na radiation. Ano po ako ulit, nagpa-CT scan. At nakita naman po ng doktor na nagiging clear naman na po yung pong na-acquire ko pong cancer. Nung nalaman ko pong cancer-free na po ako, nagpunta po kami agad sa pinakamalapit po na kapilya po noon. At nagpasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos na hindi po kami binigo doon po sa panata po namin na maging cancer-free po ako. 2017, 2 beses po akong nakunan. Then, nag-try din po ulit kaming magkaroon po ng anak ng 2019. Hindi pa rin po pinagkaloob. Nagpapanata rin po kami gabi-gabi. Hindi po kami nawalan ng pag-asang mag-asawa na sa tamang panahon po ay pagkakalooban din po kami ng ating Panginoong Diyos ng anak po. Noong pong 2019, nabuntis po ako ulit. Laking pasasalamat po sa ating Panginoong Diyos. Kaso po bigla pong nag-lockdown dahil pandemic pa po noon. Hindi po ako nakakapag-check up ng in-person po. May kaunting takot na naman po na baka po hindi na naman po siya magtuloy. Lagi po kaming sumasamba ni Eric na umaaliw at nagiging inspirasyon po namin sa mga natatanggap po nating aral sa mga pagsamba. Doon po kami nang hahawak mag-asawa. Kahit anong pong mangyari sa aming buhay, anong pong mga pagsubok po, hindi po kami pababayaan po na ating Panginoon Diyos. Pinanganak ko po si Samuel Art Maglalang noong August 8, 2020. Lahat po ng paghihirap po, parang napawi po siya. Lahat po ng pinagdaanan ko po, baliwala po iyon nung nakita ko po yung anak ko po. Bali noong New Year's Eve po ng 2021, nagkaroon po ng karamdaman po ang aking asawa. Bali nung una po ay lagnat lamang. Nagpunta po ulit siya sa CR, then doon po siya nawalan ng malay. Dinala po siya sa ICU. Nung pong mga madaling araw na po, nagsi-seizure na po siya. Pinuntahan po kami, tiningnan po kung ano po yung nangyayari sa kanya. May mga viral infections daw po siya sa mga organs niya. Then merong infections din po ang kanyang utak. Ang diagnosis po sa kanya ay meron po siyang bacterial encephalitis. Ang sabi po sa akin, kung hindi magagamot ay tuluyan na daw po siyang mawawala. Tumagal po kami ng 2 linggo sa hospital dahil kailangan po siyang gamutin through IV po. Ang tingin ko po, lalo po akong mahal ng Diyos pag po binibigyan po niya ako ng mga pagsubok na minsan po mabigat, pero mas alam ko po na mas mapapalapit po ako at kakapit pa rin po ako sa kanya. Biglang gulat po ng mga doktor, ng mga nurse, na nag-i-improve po siya. Dahil ang sabi po sa akin ay 3 months po ang galingan.
Sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos po, halos 1 month lang po, na-clear po yung asawa ko. Sa kasalukuyan po, ang asawa ko po ay naging online selling po siya ng mga piyesa ng sasakyan. Ako naman po, sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, ako po ngayon ay isa ng marketing officer po. Yung biyaya po namin ay sapat para po sa pangangailangan po ng aming anak, natutugunan naman po namin na kanyang mga pangangailangan. Naging mabuti naman po at naging maayos naman po yung pamumuhay po namin after po ng mga pagsubok po na naranasan po namin.